Alam mo ba kung kailan talaga naparito si Jesus sa mundo? Karamihan sa mga tao ay sasagot, Disyembre 25, Pasko, mga Belen, mga bituin, sabsaban. Pero iyon ang petsa ng kanyang kapanganakan, hindi ang petsa ng kanyang pagdating. May isa pang ika-25, isa na namang araw na nagpabago sa lahat. Isang araw na hindi alam ng karamihan sa mga Katoliko, ngunit mas mahalaga pa kaysa sa Pasko. Dahil kung wala ang araw na iyon, walang Pasko, walang mangyayari. Ika-25 ng Marso, 9 na buwan bago ang Pasko, eksaktong 9 na buwan. Bilangin sila sa iyong mga daliri. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. 9 na buwan ng pagbubuntis. Dahil noong ika-25 ng Marso ay ipinaglihi ni Maria si Jesus. Sa araw na iyon, pumasok ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Hindi bilang isang umiiyak na sanggol sa sabsaban na darating kalaunan, kundi bilang isang kislap ng banal na buhay sa sinapupunan ng isang dalaga mula sa Nazareth. Ipinagdiriwang ng Pasko ang kapanganakan. Ipinagdiriwang naman ng Marso 25 ang isang bagay na mas dakila, ang pagkakatawang tao. Ang sandali nang ang Diyos ay nagkatawang tao, ang sandali nang magpasya ang lumikha ng sansinukob na maging isang nilalang. Guni-gunihin ang eksena. Nazareth, isang maliit at hinahamak na bayan. Isang simpleng bahay, mga dingding na putik, sahig na lupa. Malambot na liwanag na pumapasok sa isang makitid na bintana. At isang batang babae na 15, marahil ay 16, na nakaluhod sa panalangin. Hindi niya alam na malapit nang magbago ang buhay niya, na ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay malapit nang magbago. Na sa araw na iyon, sa sandaling iyon, sa simpleng bahay na iyon sa Nazareth, mangyayari ang imposible. Isang makalangit na liwanag ang nagsimulang pumuno sa silid. Hindi ito ang araw. Ito ay ibang bagay. Isang bagay na nagpapanginig sa hangin, na nagpapabilis ng tibok ng puso. At pagkatapos ay lumitaw siya, isang anghel, si Gabriel, ang mensahero ng Diyos. At ang mga salitang sasabihin niya ang magiging dahilan upang ang dalagang ito, si Maria, ay gumawa ng pinakamahalagang desisyon na nagawa ng sinumang tao. Mabuhay, puno ng biyaya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Siya ay nababagabag, hindi dahil sa anghel, kundi dahil sa mga salita. Ano ang ibig sabihin ng papuri na ito? Bakit narito ang isang anghel ng Diyos sa kaniyang bahay na nagsasabi ng mga bagay na ito? Huwag kang matakot, Maria. Maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki. Siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Anak ng kataas-taasan, anak ng Diyos, ang ipinangako ng mga propeta, ang hinihintay ng Israel sa loob ng maraming siglo. At siya ay ipanganganak mula sa kanya. Huminga ng malalim si Maria. Nagtanong siya. At pagkatapos sa isang salita, binago niya ang kapalaran ng mundo. Mangyari nawa. Sa sandaling iyon, Marso 25, nagkatawang tao ang salita. Pumasok ang Diyos sa panahon. Hinawakan ng kawalang hanggan ang kasaysayan. At lahat ng bagay, talagang lahat ng bagay, ay nagbago magpakailanman. Ito ang araw na kailangan mong malaman. Ito ang araw na nagsimula ang lahat. Ngunit upang maunawaan ang araw na iyon, kailangan mong bumalik. Mas malayo pa, 400 taon pa, sa panahon kung kailan tahimik ang Diyos. Jerusalem, banal na templo. Isinara ng isang matandang propeta ang huling balumbon ng pergamino. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kasusulat pa lamang niya ng mga huling salitang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang mga huling propesya, Malakias ang pangalan niya. Hindi niya alam, pero siya ang magiging huli. Ang huling propeta ng Israel sa napakatagal na panahon. Ang taong 430 bago si Kristo, nagtatapos ang aklat ni Malakias. At kasama nito, ang buong lumang tipan. Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta sa loob ng maraming siglo. Moises, Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel. Mga tinig na umalingaw-ngaw sa salita ng kataas-taasan. Mga lalaking nagpahayag, nagbabala at umaliw. At pagkatapos katahimikan. 400 taon ng katahimikan, 4 na siglo. Buong henerasyon ang ipinanganak na buhay at namatay ng hindi nakarinig
ng isang bagong salita mula sa Diyos. Isipin mo, naghintay ang iyong mga lolo't lola, naghintay ang iyong mga lolo't lola. Naghintay ang iyong mga magulang at walang propetang lumitaw, walang dumadagundong na tinig sa disyerto, walang pangitain sa kalangitan. Sa loob ng 400 taon na iyon, ang mundo ay lubos na nagbago. Pinamunuan ng mga Persyano ang Israel. Pagkatapos ay sinakop ng mga Griego ang lahat sa ilalim ni Alexander the Great. Pagkatapos ay nahati ang imperyo. Pagkatapos ay dumating ang mga Romano kasama ang kanilang mga lehiyon at mga batas. Ang Israel ay pinangingibabawan, inapi, binuwisan at ipinahiya. Wala na silang hari. Wala na silang kalayaan. Sila ay isang maliit na bayan sa ilalim ng pamatok ng mga dambuhalang imperyo. Ngunit may nangyayari, isang bagay na hindi nila namamalayan. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Naghahanda siya, hinuhubog niya ang kasaysayan, nililikha niya ang eksaktong mga kondisyon para sa perpektong sandali. Ang mga Hudyo ng walang mga propeta ay kumapit sa mga sagradong balumbon. Sila ang naging mga tao ng aklat. Kabisado nila ang Torah mula pagkabata. Pinagtalunan nila ang bawat salita, bawat kuwit ng kasulatan. Nagtayo sila ng mga sinagoga sa bawat lungsod. Ang salita ng Diyos ang naging ganap na sentro ng kanilang buhay at lumago ang pag-asa. Sa loob ng dekada, sa susunod na henerasyon, tumindi ang pag-asam. Kailan darating ang Mesiyas? Kailan ipapadala ng Diyos ang tagapagpalaya? Kailan ibabalik ang Israel? 400 taon ng mga tanong, 400 taon ng paghihintay, 400 taon ng katahimikan, hanggang sa dumating ang araw na iyon, Marso 25, sa isang maliit at hinahamak na bayan na tinatawag na Nazareth. Sa isang simpleng bahay, kasama ang isang dalagang nakaluhod at nananalangin, at ang katahimikan ay nabasag, hindi ng kulog, hindi ng mga lindol, kundi ng mahinahong tinig ng isang anghel, mabuhay puno ng biyaya. Natapos na ang 400 taon ng katahimikan, at ang sagot ng Diyos ay hindi isang salitang nakasulat sa pergamino. Ito ay isang buhay na salita. Ang salita ay nagkatawang tao, si Hesukristo. Inihanda ng katahimikan ang mundo. Ngayon ay handa na ang mundo na tanggapin ang tagapagligtas nito. Nazareth. Makikita mo ito sa mapa kung titingnan mong mabuti. Isang maliit na lugar sa mga burol ng Galilea. Walang mahalagang nangyari roon, walang katuturan. Kaya naman nang sabihin ni Felipe kay Natanael na ang Mesyas ay taga Nazaret, ang tugon ay, mayroon bang mabuting bagay na maaring magmula sa Nazareth? Doon nakatira si Maria, isang dalagang nasa pagitan ng 15 at 16 na taong gulang, karaniwang edad para sa pakikipagtipan sa panahong at kulturang iyon. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang karpintero mula sa parehong lungsod, isang makatarungan at masipag na lalaki mula sa isang simpleng pamilya. Simple lang ang bahay na tinirhan ni Mary. Mga dingding na gawa sa putik at bato, sahig na lupa, mababang bubong na gawa sa kahoy at dayami, ilang simpleng muebles, isang lamparang langis, mga palayok na luwad para sa tubig, walang maluho, walang mayaman. Ngunit si Maria ay mayroong isang bagay na hindi mabibili ng pera, isang buhay na puno ng taimtim na panalangin. Alam niya ang mga kasulatan, saulo niya ang mga awit, ang mga propeta at ang mga pangako. Tinuruan siya ng kanyang ina na si Anne at ng kanyang ama na si Joaquim mula pa sa murang edad na mahalin ang salita ng Diyos. At siya'y nanalangin, araw-araw, masigasig, taglay ang pag-asa. Hiniling niya ang pagdating ng Mesyas. Hiniling niya ang pagpapalaya ng Israel. Hiniling niya ang wakas ng pagdurusa ng kanyang bayan. Alam ni Maria ang nagawa ng kasalanan. Alam niya ang kwento ni na Adan at Eva. Naunawaan niya na simula noong araw na iyon sa hardin, ang buong sangkatauhan ay nasugatan, nahiwalay sa Diyos, nabubuhay sa ilalim ng anino ng kamatayan at hinangad niya ang katubusan. Tulad ng bawat debotong babaeng Hudyo noong kanyang panahon, hinintay niya ang araw na isusugo ng Diyos ang ipinangakong isa. Ang inapo ni David, ang walang hanggang hari, ang dudurog sa ulo ng ahas. Noong ika-25 araw ng Marso, si Maria ay nasa bahay. Nag-iisa, nakaluhod sa panalangin
gaya ng maraming beses niyang ginagawa noon. Nakahawak ang kanyang mga kamay, nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay bumaling sa Diyos. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago magpakailanman, na siya ay pinili bago pa man itatag ang mundo, na siya ay inihanda, hinubog at iningatan ng Diyos mula sa orihinal na kasalanan para sa mismong sandaling ito. Marahang dumaloy ang liwanag ng hapon sa bintana. Malalim ang katahimikan. Tanging ang mga batang naglalaro sa kalye sa malayo ang maririnig, ang huni ng baka, ang banayad na simoy ng hangin sa mga puno ng olibo. Dahan-dahang huminga si Maria. Buong puso siyang nanalangin. At sa kanya ito naramdaman. Isang presensya. May nagbago sa hangin, isang kakaibang liwanag ang nagsimulang pumuno sa silid. Hindi ito ang araw. Iba ang dating nito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya. Isang anghel ang tumayo sa harap niya, maningning, maluwalhati, si Gabriel, ang mensahero ng kataas-taasan, ang siya ring nagpakita kay Propeta Daniel, ilang siglo na ang nakalilipas. At mayroon siyang mensahe, ang pinakamahalagang mensahe sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi natakot si Maria sa anghel, mahalaga ito. Itinuturo ng tradisyong Hudyo na kapag nagpakita ang isang anghel, ito ay tanda ng nalalapit na kamatayan. Ganito ang nangyari kay Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. Nang magpakita sa kanya si Gabriel sa templo ilang buwan na ang nakalilipas, labis na natakot si Zacarias. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Maria sa aparisyon. Ang bumagabag sa kanya ay ang mga salita. Mabuhay, puno ng biyaya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa mga babae. Nabagabag siya. Bakit? Dahil si Maria ay lubos na mapagpakumbaba. Ang ganitong papuri na nagmula sa isang anghel ay nakapagpagulo sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit narito ang isang mensahero ng Diyos sa kanyang bahay na nagsasabi ng mga bagay na ito? Itinala ng ebanghelistang si Lucas, pinag-isipan niyang mabuti kung anong uri ng pagbati ito. Matalas ang pag-iisip ni Maria. Matalino. Malalim niyang pinag-isipan ang lahat ng bagay. Nagmuni-muni siya, hinangad niyang umunawa, at nang makita ni Gabriel ang kanyang pagkabalisa, tiniyak niya sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria. Nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos." Pagkatapos ay dumating ang anunsyo, ang mensaheng magbabago ng lahat. Narito, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Katahimikan, pinroseso ni Maria ang bawat salita. Anak ng kataas-taasan. Trono ni David. Kahariang walang hanggan, alam niya ang mga propesya. Alam niya ang kahulugan nito, ang Mesyas, ang pinahiran. Nangako ang tagapagligtas ilang siglo na ang nakalilipas. Siya ay ipanganganak sa kanya. Pero may problema, isang malaking problema. Birhen siya. Nakatakdang ikasal kay Jose, oo, pero hindi pa sila nagsasama noon. Paano nangyari iyon? At narito ang kagandahan nito, hindi nag-alinlangan si Maria. Nagtanong siya, "Paano ito mangyayari gayong wala akong nakikilalang lalaki?" Hindi ito kawalan ng paniniwala. Ito ay isang paghahanap para sa pag-unawa. Ito ay pananampalataya na nagnanais na umunawa. Ihambing ito kay Zacarias. Nang ipahayag ni Gabriel na si Elizabeth ay magkakaroon ng anak na lalaki, nag-alinlangan si Zacarias. "Paano ko malalaman ito? Ako ay matanda na at ang aking asawa ay matanda na." Resulta, siya ay pipi hanggang sa kapanganakan ni Juan. Hindi nagduda si Maria kung mangyayari nga ba iyon. Nagduda siya kung paano iyon mangyayari. Malaking pagkakaiba. At sumagot si Gabriel. At ang sagot ay magbubunyag ng pinakadakilang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Anak ng Diyos, hindi lamang isang taong Mesyas, hindi lamang isang inapo ni David, kundi ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo
ay naging tao. At upang patunayan na walang imposible sa Diyos, nagbigay si Gabriel ng isang tanda. Ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Siya na dating tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan na. Para sa Diyos, walang imposible. Huminga ng malalim si Maria. Nagkaroon na ng katuturan ang lahat ngayon. Naging maayos ang lahat, ang mga propesya, ang mga pangako, ang paghihintay na tumagal ng ilang siglo. At ngayon, nasa kanya na ang desisyon. Ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo. Ang mga salita ni Gabriel ay nagsiwalat ng isang malalim na bagay. Isang bagay na hinihintay ng buong sangkatauhan nang hindi alam kung ano talaga ito. Ang pagkakatawang tao ay magiging gawain ng banal na Trinidad. Ang Ama na isinugo ang kanyang anak, ang banal na Espiritu na nagsasagawa ng himala, at ang anak na tinanggap ang pagiging maliit, ang pagiging isang nilalang, isipin ang imposibleng ipinahayag, ang Diyos, ang lumikha ng bilyon-bilyong galaksiya, ang siyang laging umiiral, ang walang hanggan, ang makapangyarihan sa lahat, ay nagiging tao. Hindi nagkukunwaring tao, hindi nagpapakitang tao, kundi tunay na nagiging tao. Pagyakap sa ating kalikasan, ang ating laman, ang ating dugo, pagpasok ng panahon, nakararanas ng gutom, uhaw, pagod, sakit, lumalaki sa sinapupunan ng isang ina. Ipinanganak na walang magawa, nangangailangan ng pangangalaga, ang walang hanggang pag-aakma sa may hangganan, ang lumikha na pumapasok sa paglikha, ang walang hanggang salita na umiral bago pa man ang lahat ng bagay, kung saan sa pamamagitan nito ay nalikha ang lahat ng bagay at naging isa sa mga nilikhang bagay na iyon. At bakit? Dahil sa pag-ibig, walang katotohanan, hindi maintindihan, at walang pag-iimbot na pag-ibig dahil ang sangkatauhan ay nawala. Nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, simula kina Adan at iba. At walang sinumang tao ang makakabayad sa utang. Walang sakripisyo ng tao ang magiging sapat. Kailangan ng isang taong tunay na tao upang kumatawan sa sangkatauhan at tunay na banal upang ang kanilang sakripisyo ay magkaroon ng walang hanggang halaga. Sa makatwid si Jesus ay magiging pareho, 100% Diyos, 100% tao, 2 kalikasan sa iisang persona. Ang pinakadakilang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano. At doon magsisimula ang lahat sa araw na iyon, sa bahay na iyon kasama ang dalagang iyon. Tiningnan ni Maria si Gabriel, pinroseso niya ang lahat, at pagkatapos ay ginawa niya ang lagi niyang ginagawa kapag hindi niya lubos na nauunawaan, nagtiwala siya. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng anghel. Para sa Diyos walang imposible. Buntis si Isabel. Ang kanyang pinsan na tinatawag ng lahat na baog at matanda na ay nagdadalang tao sa 6 na buwang pagbubuntis. Hindi nagsisinungaling ang anghel, gumagawa ang Diyos. Kung kayang paglihihin ng Diyos si Elizabeth sa kanyang katandaan, kayang paglihihin din ng Diyos si Maria habang siya ay birhen. Kung kayang likhain ng Diyos ang sansinukob mula sa wala, kayang lumikha ang Diyos ng bagong buhay sa kanyang sinapupunan ng walang interbensyon ng tao. Ang tanong ay hindi kung kaya ba ng Diyos. Ang tanong ay kung gugustuhin ba ni Maria, kung tatanggapin ba niya, kung sasabihin ba niyang oo. Dahil hindi pinipilit ng Diyos, hindi niya kailanman ginawa, inaanyayahan niya, nagmumungkahi siya, naghihintay siya ng malayang tugon. Hinintay niya ang tugon ni Abraham nang hilingin niya rito na lisanin ang kanyang lupain. Hinintay niya ang tugon ni Moises nang tawagin niya ito upang palayain ang Israel. Hinintay niya ang tugon ng mga propeta, ng mga hari at ng lahat ng kanyang pinili. At ngayon ay hinihintay niya ang tugon ni Maria, isang 16 na taong gulang na batang babae, mula sa isang kinasusuklaman na lungsod, mula sa isang mahirap na pamilya, walang kapangyarihan, walang impluwensya, walang anumang bagay na itinuturing ng mundo na mahalaga. Ngunit mayroon siyang isang bagay na mahalaga, isang dalisay na puso. Malalim na pananampalataya at kalayaang pumili at ang iyong pagpili ay magbabago ng lahat. Bago makasagot si Maria, may kailangan ka munang maintindihan. Isang bagay na napagtanto ng mga unang Kristiyano, halos 2,000 taon na ang nakalilipas. May isa pang babae,
Matagal na panahon bago pa man, sa simula ng lahat, si Eva, sa hardin ng Eden, perpekto, walang kasalanan, nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At siya rin ay nakatanggap ng mensahe. Kinailangan din niyang pumili. Lumapit ang ahas. Bumulong ito ng mga kasinungalingan na nagkukunwaring katotohanan. Nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay madidilat at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nakinig si Eva, pinag-isipan niya, tiningnan niya ang prutas, mukhang masarap ito, mukhang kanais-nais, at pinili niyang sumuway, isang hindi sa Diyos, isang o sa ahas. Resulta, pumasok ang kasalanan sa mundo, pumasok ang kamatayan sa mundo, sakit, pagdurusa, pagkawalay sa Diyos. Nagsara ang mga pintuan ng paraiso. Isang anghel na may nagliliyab na espada ang nagbantay sa pasukan. Ang buong sangkatauhan ay minarkahan ng pagpiling iyon. Si Eva, ang ina ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ang nagdala ng kamatayan. Ngayon, tingnan mo si Maria. Bata pa rin. Isa ring birhen, nahaharap din sa isang imposibleng pagpili. Ngunit hindi ahas ang nagsasalita. Ito ay isang anghel. At ang mga ito ay hindi mga kasinungalingan. Ito ang katotohanan ng Diyos. Agad na nakita ng mga unang ama ng simbahan ang pagkakatulad nito. Isinulat ni San Justin Martyr noong 2nd siglo. Si Eva, birhen at walang kasiraan, na naglihi sa salita ng ahas, ay nagsilang ng pagsuway at kamatayan. Gayunpaman, si Maria ay naglihi sa pananampalataya at kagalakan nang ibalita sa kanya ng anghel na si Gabriel ang mabuting balita. Mas direkta pa si San Irenaeus, obispo ng Leon. Ang buhol ng pagsuway ni Eva ay kinalag ng pagsunod ni Maria. Ang itinali ng Birheng Eva sa kanyang kawalan ng paniniwala ay kinalag din ng Birheng Maria sa kanyang pananampalataya. Dalawang hardin, Eden at Nazareth. Dalawang birhen, Eva at Maria. Dalawang pagpipilian, dalawang kapalaran. Nakinig si Eva sa ahas at pumayag sa kasalanan. Nakinig naman si Maria sa anghel at malapit ng pumayag sa Diyos. Si Eva ang nagdala ng kamatayan. Si Maria ang magdadala ng buhay. Hindi basta buhay lamang, kundi ang buhay mismo. Si Hesukristo na nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kaya nga tinawag si Maria na bagong iba, dahil binaligtad niya ang ginawa ni Eva. Binuksan niya muli ang isinara ni Eva. Kinalag niya ang buhol na itinali ni Eva. Isang salita lang ang makakapagpabago ng lahat. Ang o ni Eva sa kasalanan ay makakapagpabago ng lahat. Ang o ni Maria sa Diyos ang makakapagpabago nito pabalik. At sa sandaling iyon, sa bahay na iyon sa Nazareth, kasama si Gabriel na naghihintay, habang ang buong kalangitan ay nagpipigil ng hininga, habang ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa sagot na iyon, si Maria ay huminga ng malalim. Tumingin siya sa anghel. Pinag-isipan niya ang lahat ng magiging kahulugan nito. Ang mga panganib, ang mga kahihinatnan, mapagkakamalan siya, huhusgahan, maaari pa siyang batuhin dahil sa pagbubuntis bago ang kasal. Ngunit hindi niya inisip ang kanyang sarili. Naisip niya ang Diyos. Naisip niya ang kanyang mga kababayan. Naisip niya ang mga henerasyong naghihintay sa Mesyas at binigkas niya ang mga salita. Narito ang lingkod ng Panginoon, 5 salita sa Portuges, 4 sa Latin, Ecce Ancilla Domini. Kinikilala ni Maria ang kanyang sarili bilang isang lingkod, hindi isang reyna, hindi isang pangunahing tauhang babae, isang lingkod, isang taong naglilingkod sa iba, isang taong sumusunod. Isang taong ang kalooban ay ganap na naaayon sa kalooban ng kanyang pinaglilingkuran at pagkatapos ay ang salitang nagpabago sa lahat. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Sa Latin, fiat mihi secundum verbum tuum, fiat. Hayaan mo nang matapos ito. Ang salitang ito ay umalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. Ito ay naging modelo para sa lahat ng tugon ng tao sa Diyos. Ang perpektong halimbawa ng malay, malaya at mapagmahal na pagsunod. Dahil ang utos ni Maria ay hindi pagsuko, hindi ito sige kung wala ng ibang paraan. Ito ay ganap na pagsuko. Ito ay isang ganap na oo.
Ito ay ganap na pagiging bukas sa plano ng Diyos kahit na hindi nauunawaan ng lahat, kahit na may mga panganib, kahit na may misteryo. Hindi niya sinabi ang fiat dahil wala siyang pagpipilian. Sinabi niya ito dahil pinili niya. Nang malaya, nang may lubos na kaalaman, nang may malalim na pananampalataya. At tingnan mo, ang fiat na iyon ay kumakatawan sa buong sangkatauhan. Sina Adan at iba, nang sabihin nilang hindi sa Diyos, ay kumakatawan sa buong sangkatauhan sa kasalanang iyon. Ngayon si Maria na nagsasabing oo sa Diyos ay kumakatawan sa buong sangkatauhan sa pagsunod na iyon. Itinuro ni Santo Tomas de Aquino na si Maria sa pamamagitan ng pagsang-ayon ay nakibahagi sa isang natatanging paraan sa gawain ng pagtubos. Hindi ka pantay ni Kristo, ngunit kaisa ni Kristo. Malayang nakipagtulungan siya sa plano ng kaligtasan. At may isa pang malalim na pagkakatulad, pagkalipas ng ilang siglo, isa na namang hardin, Getsemani. Si Jesus naghihirap, pinagpapawisan ng dugo, alam ang mangyayari, at siya'y nanalangin, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Fiat voluntas tua, matupad ang iyong kalooban. Ang fiat ni Maria at ang fiat ni Jesus, ina at anak. Parehong sumasang-ayon sa Ama, parehong malayang tumatanggap sa plano ng kaligtasan, parehong alam na kapalit nito ang lahat. Para kay Maria, magiging masakit na makita ang kanyang anak na hindi maunawaan, inuusig, pahihirapan at ipako sa krus. Magiging masakit na tumayo sa tabi ng krus, ang kanyang puso ay sinaksak ng isang espada ng kalungkutan. Ngunit sa sandaling iyon sa Nazareth, hindi niya inisip ang halaga. Inisip niya ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan, ang pag-ibig na mayroon siya para sa Diyos. At pumayag siya, kung wala ang oo na ito, walang pagkakatawang tao. Kung wala ang pagkakatawang tao, walang pagtubos. Kung walang pagtubos, ang sangkatauhan ay mananatiling nawawala, hiwalay sa Diyos at hinatulan. Mahalaga ang kautusan ni Maria, hindi dahil lubos siyang kailangan ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan at maaaring magligtas sa ibang paraan, kundi dahil pinili ng Diyos na magligtas sa ganitong paraan. Pinili niyang igalang ang kalayaan ng tao, pinili niyang hingin ang ating pahintulot, pinili niyang gawin tayong mga katuwang, hindi mga puppet, at si Maria sa pamamagitan ng kanyang fiat ay nagpakita ng daan. Ipinakita niya kung paano tumugon sa Diyos, nang may kababaang loob, nang may tiwala, nang may pagmamahal. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. At sa eksaktong sandaling iyon, nangyari nga ang sandali. Walang sapat na mga salita upang ilarawan ang nangyari sa sandaling iyon. Sinubukan ng mga ebanghelista, sinubukan ng mga banal, sinubukan ng mga teologo sa loob ng 2,000 taon. At lahat sila ay dumating sa iisang konklusyon. Ito ay isang misteryo, isang malalim, hindi maarok at maluwalhating misteryo. Ang salita ay naging laman. Ang lumikha ay pumasok sa paglikha. Ang walang hanggan ay pumasok sa panahon. Ang walang hanggan ay naging maliit. Siya na nagpapanatili sa lahat ng mga galaksiya sa pamamagitan ng isang salita ay naging isang mikroskopikong selula sa sinapupunan ni Maria. Sikaping umunawa ang Diyos na walang simula at walang katapusan, na palaging umiiral na lumikha ng espasyo at oras, ay piniling magkaroon ng simulang tao. Pinili niyang ipaglihi. Pinili niyang palaguin ang selula por selula, linggo-linggo, tulad ng sinumang sanggol na tao. Ang ikalawang persona ng banal na Trinidad ay nagkatawang tao. Hindi siya tumigil sa pagiging Diyos, ngunit siya rin ay naging tao, tunay na Diyos at tunay na tao. Ganap na kabanalan at ganap na pagkatao sa iisang persona. Ang pinakadakila sa lahat ng mga kabalintunaan, ang ganap na iskandalo ng pananampalatayang Kristiyano, Diyos na naka-diaper, ang makapangyarihang walang kalaban-laban. Ang lumikha ay kailangang pakainin, painitin at alagaan. Sinubukan ni Pablo na ipaliwanag na siya, bagamat nasa likas na katangian ng Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na dapat gamitin sa kaniyang sariling kapakinabangan ang pagkapantay-pantay ng Diyos. Sa halip,
Hinubad niya ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagtanggap sa likas na katangian ng isang alipin na nakitulad sa tao. Tinatawag ito ng mga teologo na kenosis, pag-aalis ng laman sa sarili. Hindi naman sa tumigil na si Kristo sa pagiging Diyos, ngunit pinanatili, itinago at tinakpan niya ang kanyang kaluwalhatian. Tinanggap niya ang mga limitasyon ng tao. Tinanggap niya ang kahinaan. Kahinaan, mortalidad. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Dahil wala ng ibang paraan, nawala ang sangkatauhan. Nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At tanging isang tunay na tao lamang ang maaaring kumatawan sa sangkatauhan. At tanging isang tunay na banal lamang ang maaaring magbayad ng walang hanggang utang ng kasalanan. Si Jesus ay magiging parehong bagay, ang tulay, ang tagapamagitan, ang tanging daan pabalik sa Ama. At doon nagsimula ang lahat, sa sandaling iyon. Sa loob lamang ng isang segundo matapos ang fiat ni Maria, bumaba sa kanya ang banal na espiritu. Nilimunan siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan at naganap ang paglilihi. Birhen, himala, natatangi sa kasaysayan. Si Maria ay naglihi sa isa na lumikha sa kanya. Siya ang nagpanganak sa kanya. Siya ang naging ina ng kanyang lumikha. Ina ng Diyos. Theotokos, gaya ng ipapahayag ng simbahan sa konseho ng Efeso, 431 taon pagkatapos ni Kristo. Sa sandaling iyon, dinampi ng kawalang hanggan ang panahon. Hinalikan ng langit ang lupa, ang imposible ay naging totoo, at sa gayon, nagsimula ang pinakasagradong pagbubuntis sa kasaysayan. 9 na buwan, dadalhin ni Maria sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakakakanin niya ng kanyang dugo, siya na siyang buhay. Poprotektahan niya sa kanyang katawan, siya na nagpoprotekta sa sansinukob. Marso 25. Ang araw na naghati sa kasaysayan sa bago at pagkatapos. Ang araw na nagbigay daan upang maging posible ang pagtubos. Ang araw na pumasok ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Pero ano ang nakita ng langit ng araw na iyon? Ang mga anghel ay umiral na bago pa man likhain ang mundo. Milyon-milyon sila, naglilingkod sa Diyos magpakailanman. Nakikita ang kanyang kaluwalhatian ng harapan. Umaawit ng banal, 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 nang walang humpay. Nakita nila ang paglikha ng Diyos sa sansinukob. Nakita nila ang pagsilang ng mga galaksiya. Nakita nila ang pagkabuo ng lupa. Nakita nila sina Adan at Iba sa paraiso. Nakita nila ang pagbagsak. Nakita nila ang baha. Nakita nila sina Abraham, Moises, David at ang mga propeta. Ngunit noong ika-25 araw ng Marso, nakakita sila ng isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Isang bagay na imposible. Isang bagay na nag-iwan sa kanila ng lubos na pagkamangha. Nakita nila ang kanilang manlilikha, ang Panginoon ng mga hukbo, ang hari ng kaluwalhatian, ang kataas-taasan na naging isang nilalang. Isipin ang pagkamangha. Naroon si Gabriel sa bahay ni Maria, isang saksi sa pinakadakilang misteryo. Nakita niya ang eksaktong sandali ng pagkakatawang tao. Nakita niya ang salita na naging laman. Nakita niya ang Diyos na naging maliit at nakita ng buong kalangitan, nakita ng lahat ng mga anghel at malamang ay lumuhod. Dahil ngayon ang Diyos ay hindi lamang nasa trono ng langit, siya ay nasa sinapupunan din ni Maria. Ano ang kanilang naisip? Ano ang kanilang naramdaman? Mga purong espiritual na nilalang na sumasaksi sa walang hanggang espiritu na nagiging materya. Laman, dugo, isang katawang tao. Imposibleng lubos na maunawaan ang lawak ng pangyayaring iyon sa kalawakan. Doon sa simpleng bahay na iyon sa Nazareth, napagpasyahan ang kapalaran ng bilyon-bilyong kaluluwa. Naging totoo ang posibilidad ng pagtubos. Dahil ngayon ay maaari nang mamatay ang Diyos. Isang walang kabuluhang kabalintunaan, ang immortal ay nagiging mortal. Ang walang hanggan ay pumapasok sa panahon upang maranasan ang kamatayan. At sa gayon sa pamamagitan ng kamatayan, nasakop ang kamatayan. Alam ng mga anghel ang mangyayari. Alam nila na ang sanggol sa sinapupunan ni Maria ay lalaki. Siya ay isisilang sa Bethlehem. Mabubuhay siya ng 33 taon. Siya ay magtuturo. Siya ay magpapagaling, siya ay magmamahal, at siya ay tatanggihan, ipagkakanulo, pahihirapan at ipako sa krus.
Alam nila na ang lumikha ay mamamatay sa kamay ng kanyang mga nilalang, na ang walang sala ang magbabayad para sa mga nagkasala, na ang makatarungan ay magdurusa para sa mga hindi makatarungan. At alam nila na sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Lulupigin niya ang kamatayan. Bubuksan niya ang mga pintuan ng langit. Gagawin niyang posible para sa mga tao, mabuhay na luwad, alikabok ng lupa, na maging mga anak ng Diyos. Doon nagsimula ang lahat. Marso 25. 9 na buwan bago ang Pasko. Si Maria na ngayon ay nagdadalang tao, ay dinala ang tagapagligtas sa kanyang sinapupunan. Siya ay naging kaban ng bagong tipan. Mas sagrado kaysa sa lumang kaban na may dalang mga tapyas ng batas. Dahil siya mismo ang may dalang tagapagbigay ng batas, mas sagrado kaysa sa templo sa Jerusalem. Dahil siya ang buhay na templo ng Diyos. Sa mga sumunod na buwan, bibisitahin niya si Elizabeth. At si Juan Bautista, na nasa sinapupunan pa rin ni Elizabeth, ay lulundag sa tuwa sa pagdanas ng presensya ni Jesus. Maging ang mga sanggol na hindi pa isinisilang ay nakilala ang banal na presensya. Manganganak si Maria sa Bethlehem, aawit ang mga anghel sa mga parang, darating ang mga pastol upang sumamba, magdadala ng mga regalo ang mga pantas mula sa silangan, at ang kwento ng kaligtasan ay unti-unting lalago hanggang sa krus, hanggang sa muling pagkabuhay, hanggang sa Pentecostes, hanggang sa araw na ito. Lahat dahil sa araw na iyon. Marso 25, ang araw na hindi malilimutan ng mga anghel. Ang araw na naging tao ang Diyos. Sinimulan mo ang kwentong ito sa pagtuklas na si Jesus ay naparito sa mundo noong Marso 25, hindi noong Disyembre 25. Tinahak niya ang 400 taon ng katahimikan. Nakita niya ang Diyos na naghahanda sa mundo, humuhubog sa kasaysayan, lumilikha ng perpektong sandali. Nakilala niya si Maria, isang dalaga mula sa Nazareth. 15 o 16 na taong gulang, isang buhay na puno ng taimtim na panalangin. Naghihintay sa Mesiyas, gaya ng hinihintay ng lahat ng kanyang mga kababayan. Nakita niya ang pagpapakita ni Gabriel, ang imposibleng anunsyo, ang mensaheng magbabago ng lahat. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki. Siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Naunawaan niya ang pagkakatulad, sina Eva at Maria, 2 babae, 2 pagpipilian, pagsuway na kinalag ng pagsunod, ang buhol ni Eva na kinalag ng utos ni Maria, at nasaksihan niya ang sandali ng pagkakatawang tao, ang salita na naging laman, ang Diyos na pumapasok sa panahon, ang walang hanggang paghawak sa kasaysayan, 9 na buwan ng pagbubuntis, mula Nazareth hanggang Bethlehem, mula sa katahimikan ng isang bahay hanggang sa pag-awit ng mga anghel sa parang, mula sa sinapupunan ni Maria hanggang sa sabsaban, mula sa ika-25 ng Marso hanggang sa ika-25 ng Disyembre. At nang manganak si Maria, nang karga niya si Jesus sa unang pagkakataon, nang tumingin siya sa mga matang iyon ng sanggol, alam niyang karga niya ang lumikha ng sansinukob. Alam niya na ang sanggol na iyon ay ang kanyang Diyos at anak. Alam niya na ito ay lalaki, magtuturo, magmamahal, magdurusa, mamamatay, at muling mabubuhay. 2,000 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Ngunit kapag dinadasal mo ang Angelus, kapag tumutunog ang mga kampanya sa tanghali at ginugunita ang anunsyo, ang sandaling iyon ay nananatiling buhay. Kapag nagmimisa ka, kapag ang pari ay nagpapabanal ng tinapay at alak, kapag si Jesus ay naroroon sa Eucharistia, ito ay ang patuloy na pagkakatawang tao. Ang salita ay nagiging laman muli. Ang Diyos ay nagiging maliit muli. Ang pagpasok sa materya, ang pagpasok sa atin. Kapag sinabi mo ang sarili mong fiat, kapag tinatanggap mo ang kalooban ng Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang lahat, kapag nagtitiwala ka, kapag sumusunod ka, kapag sumuko ka, ginagaya mo si Maria. At kapag tinatawag mo ang mahal na birhen, kapag hiniling mo sa kanya na mamagitan, kinikilala mo na sumagot siya ng oo para sa ating lahat. Na kung wala siya, walang magiging katubusan, na siya ay malaya, may kamalayan, at mapagmahal na nakiisa sa plano ng kaligtasan. Marso 25, 9 na buwan bago ang Pasko.
Ang araw na hindi alam ng karamihan sa mga Katoliko, ngunit mas mahalaga kaysa sa Pasko mismo. Dahil iyon ang araw na pumasok ang Diyos sa kasaysayan. Ang araw na nangyari ang imposible. Ang araw na nagsimula ang lahat. Ipinagdiriwang ng Pasko ang kapanganakan. Ngunit ipinagdiriwang ng Marso 25 ang isang bagay na mas dakila, ang pagkakatawang tao. Ang sandali kung kailan nagpasya ang Diyos na maging isa sa atin, upang iligtas tayo, upang tubusin tayo, upang gawin tayong mga anak ng Diyos. At nagsimula ang lahat sa isang batang babae, isang simpleng bahay, isang anghel, at isang salita, fiat. Hayaan mo na itong matapos.